talagang mase-setback tayo ulit. Balik ulit yung mga EJK, lahat yan. Sabi ko nga, isipin nyo na lang, kung kaya ng sikmuran yung maisip na si Pulong magiging Speaker of the House, di... Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin, malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo, lahat sila nakaupo. Hello mga kadonatics! Nako! Tumatahol na naman si Asong Trillanes mga kadonatics. Bakit? Hindi matanggap yung pagkatalo niya. Ngayon, ang tinitira si Pulong Duterte at si Sara na naman mga kadonatics. At ang sabi pa niya dito, kung maging House Speaker daw si Pulong Duterte, babalik daw yung AJK, babalik yung droga. At meron din siyang patutsada kay Sara Duterte. Grabe na talaga ang ulol na ito mga kadonatics. Sarap promosin yung buka talaga. Ay nako, eto, panoorin na lang natin mga kadonatics. Mga Dutertes. Pag nangyari yan, yun na yun. Di ba? Dapat kilabutan kayo dun sa prospects na yun. Tapos si Sara mismo, yung nanapak ng Marshall dahil hindi niya makontain yung anger niya. May anger issues itong Ali, no? Hindi niya ma-control yung kanyang temperament. No? Yan yun. Grabe talaga ang hatred ng asong to mga kadonatics Hindi ko na kaya yung isang aso, May dumagdag pa. May aso na nga tayo sa palasyo mga kadonatics. May isa pang aso sa outside palace. Full of hatred. Wala nang matinong may isip mga kadonatics Puro hate pa yung puso niya. Si Trillanes mga kadonatics is like a rabid dog na ngayon. Parang asong buang ba? Kahit sino na lang kakagatin. Panoorin natin ulit mga kadonatics. Pag nangyari yan, talagang mase-setback tayo ulit. Balik ulit yung mga EJK. Wow! AJK, ang layo. House Speaker lang yung pinag-usapan natin. Nagiging AJK ka na. Ay, kabunggok ni mo. Ano? Ano siya naging presidente? Ay, nako. Lahat yan. Lahat yan. Sabi ko nga, isipin nyo na lang. Kung kaya ng sikmuran yung maisip na si Pulong magiging Speaker. Majority of the Filipino, kayang-kaya namin na sikmurahin ang pagiging House Speaker niya. Ang di namin makaya, ikaw, tahol ng tahol. At biruin yung mga kadonatics yung mga maling ginagawa niya mga kadonatics ni BBM. Gaano ka-corrupt ang House Speaker ni Romualdez, lantarang korupsyon. Pero walang sinasabi itong kumag na to. Bakit mga kadonatics? Inline kasi sa mga gawain nila, adikain nila. It means mga kadonatics, they're compatriots. Magkasama yan sa mga maling gawain. Kaya, how can you address someone who's doing the same with you, right? Sa mga Duterte naman, tinatahulan nila kasi you are doing the right thing. Pag ang mangga ay puno ng bunga, someone will always throw a stone at it mga kadonatics. No wonder they're trying to pull down the Dutertes as much as possible. Of course, they are so strong because they're backed by the people. Let's go. Speaker of the House, yun na yun. Di ba? Dapat kilabutan kayo dun sa prospects na yun. Mas kikilabutan kami sa iyo. Pak nung Marshall dahil hindi niya makontain yung anger niya. May anger issues itong Ali, no? See? Ale na rin yung tawag mga kadonatics. Grabe. Walang respeto. Ganito bang tao na dapat nating pakinggan? Yung walang respeto sa Vice President? Nung si Tatay Digong nasa pwesto, never niyang tinawag na presidente. Rebellious talagang taong to. While mga kadonatics, kung sinong naniniwala pa sa kanya, nag-i-interview sa kanya, they have the same perspective mga kadonatics, maybe set of minds. Ay, nako. Ay, sarap talaga krumusin yung mukha ni Trillanes talaga. Promise. Gustong-gusto ko makita na sapakin siya ni Sara Duterte mga kadonatics. Ay, nako. That would be so satisfying. Let's go. Hindi niya ma-control yung kanyang temperament. No? Yan yun. Anyway mga kadonatics, ang chairman ng Duterte Youth Party List na si Cardema, galit na ngayon. Bakit daw ipinoklama yung mga may issue sa citizenship, graft and corruption, sa terorismo at iba pa. Pero sila, na 2019 pa yung kaso mga kadonatics at not even proven guilty, hindi pinoklama. Anong ibig sabihin yan?
Well, pakinggan natin ang sinabi niya mga kadonatics. Sana naman, yung ibinato ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga komisyoner at mga direktor dyan na mga yes man, kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules, kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin, malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, hinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gano'ng ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Sana naman. Grabe, naka-PI talaga. Totoong-totoo talaga. I agree with him mga kadonatics. PI talagang bansang to. Grabe. Pati si BBM isama na natin dyan mga kadonatics kasi siya talaga ang punot dulo dyan. Nakikinig lang yung mga tao. Well, I don't know kung nakikinig ba talaga. Pero kung man lang hindi nakikinig sa'yo, then you have to step down kasi wala ka ng prinsipyo. You're incompetent at you're a weak leader and your voice is no longer relevant. Hay nako. Talking about asong trilling mga kadonatics, I want you to comment down below. Yung pinakamalupitan against kay Asong Trilling. I will read it mga kadonatics. I'm gonna reply to it. Promise. Tingnan natin kung sino yung pinakamalupit. Baka may regalo din tayo dyan. Thank you so much mga kadonatics. Please take care always. God bless you. Don't forget to subscribe. Bye-bye.